This is my story. This is my soul. Praise Him, my Lord, all the day long. Minsan yung pag-ising natin, there's that melody, right? Na dala-dala natin yun kung maghapon. Kaya nung ginagawa natin, yung kalooban natin kumakanta, maawit. Umawit na papuri sa ating Panginoon Hesus Kristo. And we are supposed to have a heart that is always singing. When we speak to each other, we speak in songs, in hymns, and spiritual songs. Kaya napakaganda yung awit na yun. Buong maghapon, pwede tayong magpuring sa ating Panginoon Hesus Kristo. Dahil sa ating buhay, nakita natin yung salaysay ng kabutihan ng ating Panginoon Hesus Kristo. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Napakaganda. Kaya tayo ay tumayo ngayon at tayo ay panalangin sa panalangin ng pagpupuri at pagpasalamat na mayroong pagdilig dahil tayo sa Panginoon Hesus Kristo ng Panginoon Hesus ay naglalaan para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat ng may kahilingan sa Panginoon taas na kamay. Okay? Iubahin na tayo sa ating lagi. Marami pong salamat, Lord Jesus, na ikaw ay Emmanuel, Diyos na sumasaamin. At ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama, nagkakaisa, na nasa iyong pangalan. Kaya itong pagtitig na ito, Panginoon Hesus Kristo, ikaw po ay narito, ikaw ang dahilan bakit kami narito, upang isampahin ka namin, nakilain ka namin, purihin ka namin, Panginoon, taas ka namin sa aming kaligitnaan, sapagkat karapat-dapat ka po na sa aming buhay, sa aming sambahayan, sa aming kapisanan, ikaw lamang ang maluwalhati at mapapupurihan. At maraming pong salamat, Panginoon Hesus, na ikaw ang nagbigay ng pangako na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami papabayaan. Kundi sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa kadululuhan ng kapanahonan. Maraming pong salamat, Lord Jesus, na sapagkat hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pinapabayaan, maaari kaming matulagan, Panginoon, ng aming buong buhay, ng aming sambahayan, ng aming kabuhayan, kalapit dito, Panginoon, ng aming mga kahilingan, mga panalangin, mga panawagan sa iyo, Lord Jesus, bilang pagpapahayag ng aming lubos, tapat, at tuloy sa iyo ng pagsampalataya. Maraming pong salamat, Panginoon, na hindi ka lamang lumirinig, kundi tumutugon sa aming mga kahilingan, sa aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, bilang tanda ng aming pangangailangan sa iyo, sapagkat hiwalay sa iyo ay wala po kami magagawa. Sa aming pagtaas ng aming mga kamay,
Meron kami katiyakan ng Jesus na hindi ko lamang kaya na tugunin ang aming mga pangangailangan, kundi nais mo, Panginoon, na tugunin mo kami. Kaya ngayon, Lord Jesus, anuman ang mga pangangailangan namin, unang-una sa pagkagapos, pagkalaya sa lahat ng pagkagapos sa kasalanan at bisyo, Panginoon Jesucristo, Ikaw po ang aming kalayaan. Gayon din, Panginoon, sa mga may pangangailangan na pagpapagaling, pagbuo ng aming pagkabuo ng aming katawan. Ngayon, Panginoon Jesucristo, ang pinangkin at kagalingan ng bawat sa amin at dahil sa iyong mga lakay, pinagaling mo na po ang bawat sa amin. Ikaw din, Panginoon, nagpapagaling sa amin doon sa aming mga pangangailangan ng anumang material o financial ng mga bagay. Ikaw po magpagaling ng aming kabuhayan. Yung may katapusan, Ikaw po, Panginoon, ang kanilang kabuuan sa pangangailangan. Yung mga wala, Ikaw po, Panginoon, ang nakapagpustos sa kanila sapagkat Ikaw ay Jehovah Jireh, Panginoon na nakapagpustos sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw din, Panginoon Jesus, ang aming kapayapaan. Sapagkat sa sanlibutan ay meron kami pagkaguluhan, may pagkabahala, merong kapighatian. Subalit sa iyo, Lord Jesus, meron kami kapayapaan. Yung mga pangangamba, may kinakatakutan. Hindi ka po nagbigay sa amin ng spirit of fear, but of love and of power, and of a sound mind. Ikaw po, Panginoon, magbigay ng kapayapaan sa amin, sa aming kaisipan, sa aming kalooban, sa loob ng aming tahanan, sa aming kapaligiran, Lord Jesus. Gayon din, Panginoon, sa mga merong mga hinaharap na hamon sa buhay. Lord Jesus, wala pong imposible sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang bibigay sa amin ng kakayahan na mapagtagumpayan namin ang sanlibutan na ito. For you have overcome the world. And so our faith in you, Lord Jesus, make us victors and overcomers of this world. Kaya, Panginoon, tunay po ang mga pangako na ikaw ay magparito upang kami ay magkaroon ng buhay at higit na kasagaran nito. Itulong po ngayon, Panginoon, ang iyong tugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, hindi lamang para sa amin, kundi sa lahat ng ating mga kapananampalataya na saan man sila sa planeta ito, Panginoon, abutin mo po sila. Doon sa kanilang pangangailangan sa iyo, na kung paano mo po kami iningatan, paano mo kami pinakalingan, paano mo kami pinakatiling, ganun din sila, Panginoon, sa kanilang kalalagayan ngayon. Maraming salamat po, Lord Jesus, na natanggap na namin ang iyong mga tugon sapagkat ikaw nagwika, Panginoon, na naman ang hingit namin sa iyong pangalan. Yun ay gagawin mo upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Ako'y nagagalak pagka sinasabi na dapat handa tayo para sa rapture. Kahit din sa Payatas ay isang usapin din yan. Mukhang na-inculcate sa kanilang kaisipan yung paghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo
na walang nakakaalam kung kailan. To be ready for the rapture is not to look for the signs of His coming, rather to look for the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya patuloy natin yung laging nasa ating kaisipan. Yung anytime the Lord will come. Yung ano yung napanood ni Sister Mariel. Meron din ako napanood na FBI, yung lalaki na naiwan ng pilot. No? Yung anak niyang babae, ang believer din, pero yung asawa niya, saka yung anak niya, sila believer, sila ang rapture. Isang nakakagulantang doon ay nung yung lalaki ay pumasok sa church na wala ng laman. No? Ang nakita niya doon yung pastor. Yung pastor ang naiwanan. No? Na pagamat tinuturo niya yun, pero hindi siya naniniwala. So, naiwanan. It's a very good movie. Lalo meron pa yung home theater, no? Yung tagundong ng mapapanood nyo ay mangingilapon kayo. So, try to see what if you have I don't know kung meron ako. I think it's one of my files or napanood ko lang sa TV. Buksan natin ang ating banal na kasulatan. Una dito sa Matthew chapter 24. And I'll read the earlier verses here. Verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. In other words, the temple will be leveled down. Yung Jerusalem ay guguho. Historically, this happened. Sa kasaysayan, nangyari ito noong 70 AD. Dahil si Tito, siyang nanguna na gibain yung Jerusalem, including the temple. That's about 40 years after the Lord Jesus Christ was taken up to the right hand of the Father. Verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Yung world dito, hindi itong cosmos, itong physical world natin. Ito ay aeon, meaning kapanahonan. Anong kapanahonan na sinasabi nito yung katapusan ng kapanahonan na ito? Yung church age, the New Testament church, na i-class natin dito noon, if you remember that diagram, doon sa dulo, noong church age na yun, ay magkakaroon ng rapture ng church. Because the Lord Himself will come for His church. Yung mga namatay, na nasa pananampalataya,
They will be resurrected and they will be given a glorified body. Itong ating mga katawan na sakiti, buhin, no? Ikai, mapapalitan ng lahat ng ito ng isang nilwalhating katawan. Kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay mabuhay na magmuli. Doon sa dulo ng kapanahon na yun, ay ang sanlibutan na ito daraan na sa matinding kapigatian, 7 years tribulation period. But the believers, both the dead and the living, will be taken out of this world. Mararapture sila, no? Maagaw. So, ang maiwanan dito ay mga unbelievers. Yung mga ayaw talagang sumama kay Jesus. Sila yung daraan ng 7 taon ng matinding kapigatian. The first half of the 7 years, there will be false peace. Dahil yung Antichrist will have peace pact with Israel. But at the end of the first half of the 7 years, yung kanyang pakikipagkapayapaan sa Israel ay kanyang bubuwagin. He will declare himself to be God and require everyone to worship Him with the help of the false prophet, because they will be given power by Satan. Ito yung kung merong Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, meron ding evil Trinity, the worst of its kind. That's Satan, the beast of the Antichrist, and then you have the false prophet. Kaya dapat everyone should be raptured to be with the Lord forever. Verse 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami mga false Christ, that will arise. Even right now, dito sa ating bansa, meron si Kibuloy. Dun sa Davao. He claims to be the anointed son. Dati, ang kanyang claim ay appointed son. Ngayon, ang kanyang claim, anointed son of God the Father. Kaya palala ng palala. Saka yung kanyang Jerusalem na sa Davao. So, kailangan i-review niya talaga yung geography niya. Mukhang hindi niya pag-aralan yung kanyang geography. Verse 6, and you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ito mga nangyari sa ating kapaligiran na ito ay palatandaan lamang. Pero hindi pa ito yung katapusan ng kapanahunan na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Maraming galing sa mga taga-all for Jesus dahil puro Jesus na lang. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, you'll be hated of all men for my name's sake.
mga false accusations na ang all for Jesus ay oneness. And I challenge everyone who claim to be a Trinitarian to have a debate with the Iglesia de Manalo, with the Jehovah's Witnesses, itong mga Unitarians na ito. No? Hindi nila may explain ang Trinity kagaya ng explanation ng Trinitarian All for Jesus, Ecclesia of the Lord. Hindi nila may explain bakit yung Diyos sa Old Testament hindi we, kundi I. Bakit pag nagsalita ang Panginoon Diyos sa Old Testament, I am the Lord thy God. Thou shalt have no other gods before me. Hindi before us. Verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall arise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Let's turn our Bibles to Revelation chapter 6. Pag-uwi nyo sa inyong mga tahanan, kung hindi nyo pa nababasa yung aklat ng Revelation, try to read from Revelation chapter 1 to chapter 6. Dahil dito, especially from the first section, chapter 1 to chapter 3, then chapter 4 to chapter 5, and then chapter 6. Between chapter 3 and chapter 4, there is an adaptation of the rapture. No? Sapagkat dito sa chapter 4, dan sa chapter 1 to chapter 3, ang pinag-uusapan niya ay yung sulat ng Panginoon sa mga iglesia. The 7 churches in Asia Minor. Subalit pagdating sa chapter 4, si Apostol Juan na siyang pinasulat ng Panginoon sa aklat ng Apocalypse or Revelation, ay he was in the Spirit, and a voice from heaven, as if it was a trumpet, nagsabi sa kanya, "Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter." So, from there, yung view ni Apostol Juan ay sa langit na. As if, sinasuggest dito na may rapture, kaya doon na lang siya sa heaven ang nakita niya. Dahil chapter 4 and chapter 5 are a vision of what is going on now in the present heavens and present earth. Doon sa present heaven, ang nakita doon sa chapter 4 and chapter 5 ay yung kordero na nakaluklok sa trono. Yung nakita doon ay hindi yung Trinity, kundi yung the Lamb that sits upon the throne. Sino itong Lamb na ito? The Lamb who takes away the sin of the world. That's the Lord Jesus Christ. No? Siya yung nakita doon sa luklukan na yun, at siya yung pinapapurihan doon sa langit, na sinasabi doon, blessings and honor and glory and power be upon thee. Lahat ng papuri binibigay doon sa kordero. Kung maalaala ninyo yung sa Matthew chapter 6, pero
yung tinatawag na the Lord's Prayer, di ba? Thy will be done on earth as it is in heaven. So what is happening now in heaven? All praises to the Lamb. Dapat kung anong nangyayari sa langit, yun din mangyayari dito sa lupa. That all praises should also be given to the Lamb even here on earth. Kagaya rin doon sa langit, as we can see from chapter 4 and chapter 5. So, ang suggestion dito ay dito sa lupa, wala na yung church, because the church that being talked about now in chapter 4, chapters 4 and 5, hanggang doon lang sa chapter 3, ang usapin tungkol dito sa churches. So, pagdating sa chapter 4, chapter 5, it is as if the church has been raptured to the heavenlies. Pagdating sa chapter 6, dinedescribe na dito ano mga nangyayari. And note the similarities of what we have read in Matthew chapter 24 and Revelation chapter 6. And I'll read some of the verses here, but I won't be reading the whole chapter. No. Verse 1 of chapter 6, And I saw when the Lamb opened one of the seals. Ito yung basa ng 7 seals. Itong tatak. And I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. Itong rider of the white horse na ito, yung pasili, he had a bow, and a crown was given unto him. Itong crown na ito ay ibinigay lamang sa kanya. Ang ginamit ng term ito ay Stephanos. Kung yung maalala yung mga Victor's Crown sa mga games, sa Olympics, di ba merong bow dito na nilalagay sa kanilang ulo? Yun yung Victor's Crown to give them honor of what they have attained. Yung pansinin, kung ibalik nyo ito doon sa Revelation chapter 19, which talks about the coming of the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 19. The rider of the white horse, hindi Stephanos yung kanyang crown. Diadem. No? Yung diadem, yun talaga yung crown na royalty. So in other words, itong rider of the white horse na ito, ay ito yung the false Christ. Dahil gagayahin lang niya yung pagdating ng Panginoon Jesucristo. Verse 3, And he opened, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. Itong rider ng second horse, the red horse, is not going to take away peace only on a number of nations, kundi from the earth. Kaya itong buong planetang lupa na ito mag-engage sa giyera. Minsan, I check how many nuclear warheads are there in the United States. More than 5,000. Sa laki ng mga nuclear warheads ng States, I think having 1,000 warheads will be more than enough. Yung Britain had more than 200. Something like 220 na warheads, nuclear warheads. Kaya kapag itong mga bansa na ito
ay magkakagira, kaya nilang sirain itong planeta, lupa na ito. And unless the Lord intervenes, gugulapin na nila talaga ito, sisirain nila. But in Revelation chapter 19, the Lord will intervene. Verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard the voice of the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou heard not the oil and the wine. So itong pangatlo na nakasakay sa ikatlong kabayo na ito na kulay itim, kulay itim, ay merong tagutong na darating. Yung mga kain ay hindi basta magkakaroon. And verse 6, and I heard, verse 7, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Kung yung tingnan yung sinasabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 24, that there will be false Christ, false prophets to deceive many. There will be wars and rumors of wars. Nations shall rise against nations, and kingdoms shall rise against kingdoms. Magkakaroon ng kumigera, pero tagutong. Dahil sino makakapag-tanim, sino makapag-ani, kumigera. Kaya meron tagutong, no? Famine. Pagkatapos, pag merong laganap ng tagutong, merong peste. Kapag ang katawan mo ay mahina na, dahil walang pagkain, wala ng nutrients sa katawan mo, wala ka ng panlaban sa infection, madali ka ng mahawa. No? Ay yung sinasabi ni Obama na Ebola shall not come into their shores. O ngayon, meron ng Ebola. Ay lalo-lalo na kung ang katawan mo ay mahina. So, tignan yung sequencing ng pagdating ng mga kalamidad na yan ay kapareho rin sa chapter 6. If you read further, mababasa nyo nito yung magkakaroon ng malaking earthquake. And the people will say, rocks, follow us. Hide us from the wrath of the Lamb. Sa tindi ng hirap, sa 7 taon na kapigatihan, ang mga tao gusto nilang matapunan ng bato. No? They want to hide from the Lord. And in chapter 9, they say, they looked for death, but they would not find them. Gusto na lang mamatay, pero hindi mapatay-patay. Dahil kinakailangan daraan sila sa puot at galit ng ating Panginoon Kristo dito sa mga ayaw at malima sa Kanya. Habang itong pagkakataon na magsisi sa kasalanan, mabuhay na nakatalaga sa Panginoon Kristo ay bukas para sa lahat. Hindi tatangi ang Panginoon Kristo sa mga Kanyang ililigtas, kundi ito ay para sa lahat.
whosoever believes in Him, whosoever, sino man, ay na sumampalataya sa Kanya, hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung inyong maalaala si Noe, bago dumating yung malaking baha, he preached righteousness for a period of 120 years. Bukas yung taong, lahat ay maaaring pumasok. Pero ang mga tao busy, kain, ilong, ipakasal, marrying and being given unto marriage. They went on their daily lives. Wala namang kasama ng kumain, wala namang kasama ng minom. Pero kung yun lang gagawin mo, wala kang man lang naisip ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo. Mabuhay ka na 8 to 5, it has become routine in your life. Tapos, wala ka man ng Diyos sa buhay mo. Yan yung panahon nito. Panahon na ang mga tao ay napakasama. For the imaginations of the thoughts of their hearts was only evil continually, sabi ng Bible. Kahit anong imbita ni Noe, walang pumapasok. Then came the flood. Sinara ni Noe yung daong. Marami na kumakato. Para buksan. It was too late. Sa ating panahon, the end of the age, ito yung last days na tinatawag. Wala pa ito. Pero pag ang Panginoong Jesucristo ay renature na tayo, wala na. Those that are left behind will have to go through the tribulation period. Gusto kong i-relate ito doon sa mga buhay ng mga tao sa Bible. Take the case of Abraham. Si Abraham, tinawag ng Panginoon mula sa Ur ng Chaldea. Itong Ur ng Chaldea, malayo pa dito sa lupang pangako. No? Imagine niyo, doon sa Middle East, meron yung tinatawag na Fertile Crescent. Crescent, parang buwan. Pagmula doon sa dulo ng Iraq, sa banda ng Syria, yung region na yun, hanggang dito sa Promised Land, yan yung tinatawag na Fertile Crescent. Bakit Fertile Crescent? Dahil dyan ay merong dalawang malalaking ilog. Yan yung Tigris at saka yung Euphrates. And somewhere near Ur of the Chaldees, or ng Chaldea, ay doon nagbibit. Kaya fertile na fertile yung lupain dyan. Maganda magtanim dyan. It will be just like yung Nile region. Yung Nile River, pagka nag-overflow, dala-dala nyo yung mga pataba. No? Iniiwanan yung mga fertilizer doon sa lupain. Kaya pag nagtanim yung mga Egyptians, matataba, maganda yung harvest. Diyan din sa ang lugar na yan, tawag yan, Mesopotamia. No? Mataba rin ang lupa, kaya maganda magtanim. Si Abraham, mayaman na lalaki. Maraming ari-arian, maraming mga hayop na alaga, maraming mga katulong. Pero, pinili siya ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. Abraham, umalis ka dyan. Siya yung kinagis na kapanganakan ng lupa. Dahil dyan,
sumasamba sa Diyos-Diyosan. Malis ka dyan, pumunta ka sa lupang, ipapakita ko sa iyo, sa lupang pangako. No? Kung maganda ng buhay ni Abraham doon, he had the security of the land, he had the security of livelihood. Pero na, wala nang problema. Bakit ka paalis? Marami nagpupunta sa States, ito mga Pilipino, dahil looking for greener pastures. Pero kung maganda ng buhay mo dito, bakit ka paalis magpunta sa States? Hindi na kailan umalis si Abraham para pumunta doon. Pero pinakinggan niya ng pinig ng Panginoon sa Kristo. Gagawin, pagpapalay kita, gagawin kitang malaking bansa, ikaw ay maging pagpapala para sa lahat ng sambahayan ng planeta ito. Kung sino magpala sa'yo, pagpapalay ko, kung sino susumpa sa'yo, susumpa ko. That was the promise of the Lord unto Abraham. Sumunod si Abraham. Iniwanan niya yung security of his own life. Punta siya sa lumang pangako. Hindi niya alam yung papakita sa kanya ng Panginoon. He had to travel, no, to a very far distance. May stop siya sa Hera. Tapos tumuloy din sa Canaan. Diyan sa paglalakbay niya na yan, of course, dumanas na mga difficulties din. Meron din siyang lapses. Pero yung focus niya to be faithfully committed to the Lord, hindi yan naalis sa kanya. Hindi yan naalis sa kanya. Kahit for 24 years, nag-antay siya ng pangako ng Panginoon. Na kahit siya'y matanda, si Sarah Pao, at wala pang nabibili mo ng Viagra. Kaya, paano mga anak niyo? Pero for 24 years, nabuhay sa pananampalataya. And on the 25th year, they had Isaac. Nung binisita sila ng Panginoon on the 24th year, next year, magkakanak kayo. Sabi ni Sarah, ay pinangalanan niya kanyang anak, Laughter, si Isaac. Pero nagkaroon sila ng anak. Based on world history, 50 years after Abraham left Ur of the Chaldees, na-invade itong Ur ng mga Hittites, mga Heteo. Itong mga Hittites, ito yung mga barbaric tribe from northern Syria and from Asia Minor. Lahat, sinamsam nila, kinuha nila lahat ng mga kayamanan. Kung nanatili si Abraham doon, wala sana nangyari sa kanyang buhay. Fast track tayo dito sa New Testament. Yung batang mayaman, rich young ruler, punta kay Jesus. Hindi alam niya. Kahit napakabuti sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang kapwa, maliit pa. Ginagalang na niya ang kanyang mga magulang. Maliit pa, hindi siya nagnanakaw, hindi siya pumapatay. Of course, maliit pa, hindi pa nangangaroon niya. Pero kahit nung lumaki na, hindi pa nangangaroon niya. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nag-iipot ng pagbebayari ng iba. From childhood, ginawa niya yan. But he knows he doesn't have any of the eternal life. Kaya lumapit siya kaya sa Panginoon. Matuwid na matuwid sa tingin ng lipunan.
Pero lumapit siya sa Panginoon, Guro, anong gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mabait na tao. Sa mata ng lipunan, he was dignified in the eyes of his fellow men. Mabuti. Pero hindi pala yun ang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sapagkat meron kulang sa kanya na bagaman iniibig niya ang kanyang kapwa, katumbas ng pag-ibig niya sa kanyang sarili, pero hindi niya inibig ang Panginoon ng higit sa lahat. Na ibigin niya ang Panginoon Jesucristo ng kanyang buong puso, ng kanyang buong kaluluwa, ng kanyang buong kalakasan. Kaya nung itest niya ng Panginoon, gawin mo ito, gawin mo yan para sa iyong kapitbahay, sa iyong kapwa. Ama, halimbawa ko, Jesus, solve ko na yan. Okay. Kung gano'n, yung kayamanan mo, pagbili mo, bigay mo sa mga mahirap. At sumunod ka sa akin. Hindi na niya magawa. Bakit? Mas mahal niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Panginoon. He cannot part from his riches, from his wealth, and maybe from his fame, because he was a rich young ruler. No? Bata pa. Pinuno na sa kanilang lipunan. Bata pa, mayaman na. Successful sa buhay. Sa tingin ng lipunan, wala nang kailangan niya. He is a self-made man. Wala na. Tapos na yan. Pero alam niya sa kanyang puso, wala akong kaligtasan, wala akong buhay, wala akong buhay. Tama yung kanyang pinagtanungan ng Panginoon Jesucristo. Yung tanong niya ay, pinamahal mo ba ang Panginoon ng higit sa lahat? Ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan? Hindi na niya magawa yun. Dahil he loved his wealth more than how much he loved the Lord. Sa mga tuwid, nakahawak siya doon sa kanyang kayamanan, sa kanyang fame, sa kanyang glory na bigay ng sanlibutan. Mas mahalaga ito sa kanya kaysa siya'y maghawakan sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Kung ang iyong pinapanginoon ay ang iyaman ng sanlibutan na ito, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon Jesucristo. Kaya yung test, bumitaw ka dyan, humawa ka sa Panginoon. Hindi niya magawa. Kaya nalungkot yung bata niya. Pinili niya ang kanyang kayamanan. Fast forward. Kung sabihin sa kanya ng Panginoon, roughly 30 AD. Pagdating ng 70 AD, 40 years, about 40 years later, dumating ang mga Romano, kinungkog ang Jerusalem, walang makalabas sa kanila, pinatay sila sa gruto, sa kanila inatak ang Jerusalem, giniba ang templo. Yung sinasabi na not one stone over another shall be left unturned. Jerusalem was leveled to the ground. Yung niyayakap ng rich young ruler na yun, wala na. No? He lost his wealth, he lost his title, he lost his fame, and he lost his freedom. Or maybe his life. Namatay na siya. Gagay natin ngayon sa ating kapanahonan. Magsasara na yung bukas na kaligtasan ng Panginoon sa lahat ng magtalaga ng kanyang buhay sa Kanya. Umalis sa kasalanan, sumunod sa Panginoon. For he had not come to call the righteous, but sinners unto repentance. Yung mga ayaw sumunod kay Jesus, mas yung buhay nito sa lipunan.
mahawak ka sa sanlibutan. Meron ka nagbuhay sa sanlibutan. Pag meron kayo pitan na, sa kanan. Mag-enjoy pa ako dito. Pero darating din ako dyan, pero ayaw mo muna mag-enjoy ako dito. Mas gusto nilang tumira sa sanlibutan kaysa igay ang kanilang sarili sa Panginoon Kristo. Rapture time, wala na yung mga believers. Kinuha na ng Panginoon. They are left behind here. Anong darating sa kanila? The Great Tribulation period. Lahat ng mga pinanghawakan nila dito, baliw na lahat. Dahil itong sanlibutan na ito ay daraan sa matinding kapingatian na yung mga tao yun, dahil sa tindi ng kalamira, they want to die, but they'll not find them. Revelation chapter 9. They want to die, pero katindi. They have missed the chance to be saved. Kung paano na-miss yung mga hindi sumama kay Abraham, nung naiwanan sa Ur ng Caldea, pero nasira ang kanilang buhay nung sila ay inatake ng mga Hittites. Kung paano yung batang mayaman na hindi sumama kay Jesus ay nawala ang lahat ng kanyang tinatangkilik, maybe even his life. Ganon din yung mga maiwanan dito pagdating ng rapture. Ito yung panahon na nananawagan ng Panginoon Jesucristo na bawat isa sa atin ay sumama sa Kanya because dahil darating ang panahon na ito, sanlibutan na ito na pinanghawakan natin, ang pinanghawakan ng mga tao, ay masira ito, masira. Because there will be an evil that will happen in this world which has not happened before. Patindi. Bakit gano'n? Bakit kinakailangan yugin ng Panginoon itong sanlibutan na ito? Because this world is spiritually dead. It is morally corrupt. It is diametrically opposed to the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang siyang hindi nakikipagtikon sa akin ay laban sa akin, at sa lahat ng mga laban sa akin ay sumasampulan. Nawawalan ng kabuluhan. Kaya lahat ng mga hindi makasama sa Panginoon sa rapture, yung mga iwanan dito, sasampulan sila. Sasampulan sila. Kaya ang tawag sa atin ng Panginoon, huwag maghawakan sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ay maguguna. Ang sanlibutan ay para. Pero sabi ng Panginoon, ngunit ang aking salita ay hindi magpapalit. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. A word of advice from the Bible. Now is the appointed time. Now is the day of salvation. Hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon. Because the Lord will come the time when we do not think that He is coming. We should always spend time to check ourselves. Am I ready? Am I ready? Am I ready for the coming of the Lord Jesus Christ? May mga ilan na magandang points doon sa sulat ng Panginoon sa iglesia. To the churches, ito mga sulat ng Panginoon. You have left your first love. Kung ang church ay nanlamig na
sa Panginoon Kristo. No? Sabi ng Panginoon, go back to your first love. Yung pag-backslide ay ganito. If you love the Lord less now than you loved Him the first time, that's backslide. Dapat yung pag-ibig natin sa Panginoon ay lumalago. Tumitibay. Kung ang Panginoon naman ay hindi na umiira sa iyo. Just like the church, yung isa kanila sa Ephesus. Yung church naman sa Laodicea, they're having their church worship there. They're worship service. Pero, wala lang. Masabi lang na meron tinatala na worship service. It's a nominal way. Masabi lang may pamataya. Pero wala duman ang Panginoon Jesucristo. And this is what worries people. Dahil sa dami ng mga churches na nagsasabi ng Christian churches, the Lord Jesus Christ has been sidelined. Tignan niyo. Pakinggan niyo mga preaching lang, pakinggan niyo mga prayers na hindi naka-address kay Jesus. Yung kanyang pananampalataya, hindi naka-address kay Jesus. Yan yung church na sinasabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. The Lord is outside of that church. Hindi na si Jesus ang kanilang sinasamba. Si Jesus nasa labas na. The Lord is knocking. Papasukin niyo ako. This used to be my church. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ngayon, ipinero ng Panginoon, tumutok-tok na lang. Papasukin niyo ako. Maybe the Lord is outside of your heart. Maaaring wala rin sa iyong lugar. Ang Panginoon sa Kristo rin tumutok-tok. Gusto rin niya pumasok sa iyong buhay. Let me in. Because if you will let me in, I will have fellowship with you. My life will be yours. Give me your life, and my eternal life shall be yours. Gusto ng Panginoon, bawat sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because He has come, we might have life, that we might have been born abundantly. Natitiyak niyo ba na si Jesus ay nasa inyong mga puso? Amen. Amen. Lahat ng natitiyak nila na si Jesus ay nasa kanilang puso, hindi ko ba yan ito ba yun? Tayo magkakasa sa panalangin. At yung mga hindi pa nakakatiyak ay panalangin tayo ng pagkakatalaga ng ating buong buhay sa ating Panginoon. Let Him in. Dito ang lives. Siya yung maging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon sa Kristo, sapagkat Ikaw ay naparito upang iligtas kami sa lahat ng uri ng kapamakan. Hindi lamang kapamakan ng mga tinatangkilik namin, hindi lang kapamakan ng mga pwesto namin sa society, kundi kapamakan ng aming spirito at kaluluwa. Salamat po na Ikaw ang aming tagapagligtas, na Siya nag-alay ng ating lahat para sa amin upang sa aming pagsampalataya sa iyo. Ikaw na po, Panginoon, ang aming kaligtasan at buhay ng mga kanya. Kaya Panginoon, sa aming pagtayo sa iyong harapan,
tapat ang aming lugar, Panginoon, na bukas ang aming puso upang pumasok ka, Panginoon. Pumasok ka sa aming puso, pumasok ka sa aming buhay, upang ikaw na po, Panginoon, mag-may-ari sa amin. Sapagkat ikaw ang tumubos sa amin, ikaw ang bumili sa amin, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, upang kami ay maging iyo at ikaw ay amin. At kami magkamasa, Panginoon, na masaganang buhay. And so, Lord, maraming invitation at sa libutan na ito. The world has shown us the glory of this world. Yet, Lord Jesus, we are not exchanging the best of this world to you. We have chosen you, Lord Jesus. And so we continue to fight the good fight of faith, lay hold on eternal life that is you, Lord Jesus, who has called us alive. Dahil ngayon, Panginoon, ang mga nagpasya at nagkapigta sa kanilang buhay, ikaw po, Panginoon, at magpakayag sa kanila, ikaw po magbigay sa kanila ng iyong kapangyarihan ng mapagtagumpayan nila. Ang hamon ng sangkutan na ito, kapag tagumpayan nila ang mga kasalanan, kapag tagumpayan ang bisyo, at ang kanilang buhay ay mabuko nila para sa iyo. At sa mga lubos na talaga ng buhay, Panginoon, continue to strengthen us. Continue, Lord, to take our hand, lead us into your path of righteousness for your name's sake, so that we can say with David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa lahat ng kabutihan po, sa lahat ng pagmamahal po, sa lahat ng kaligtasan po. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan po